Nakatutok ang lahat sa gitnang silangan habang nagtipon ang mga pinuno sa UN para talakayin ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Kasabay nito, natuklasan ng I-24 News English na may bagong planong palitan ang UN Peacekeeping Force sa Lebanon. Narito ang detalye mula kay Michelle Kiki ng I-24 News English. Marupok ang bagong tigil putukan ng Israel at Hezbollah. Bago ang kasunduan, nagdaos ng emergency meeting ang United Nations Security Council noong Lunes ng hating gabi. Ang mga kaganapang ito ay nagmamarka ng isang mapanganib at nakakabahalang paglala na direktang sumisira sa pagtigil ng labanan. Ang pagkakaunawaan ng Estados Unidos noong Abril 16 ay unti-unting nagpapahina sa marupok na diplomatikong pagsisikap na bawasan ang tensyon sa sitwasyon. Nag-alalang mga international na lider dahil sa tumitinding karahasan. Pinalalawak ng Hezbollah ang pag-atake sa Israel gamit ang rocket, drone at missile, habang sumasagot ang Israel sa pamamagitan ng paglusob sa Lebanon at pagbabanta ng pag-atake sa Timog Beirut. Sabihin na natin agad, ito ay ang Hezbollah na sinusuportahan ng Iran na Tandaan natin mula sa simula na ang Hezbollah na sinusuportahan ng Iran ang may pananagutan sa pagsiklab ng labanan dahil hinila nila ang Lebanon at ang mga mamamayang Lebanese sa isang digmaan na hindi naman kanila. Marin naming kinondena ito, gaya ng pagkondena namin sa patuloy na pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Kinilala namin ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa Hezbollah. Gayunpaman, walang makakapagbigay katwiran sa patuloy at malawak nilang operasyong militar sa Lebanon sa libu-libong namatay at nasugatang sibilyan at sa sapilitang pagpapalikas o karagdagang okupasyon ng teritoryo ng Lebanon. Malaking estratehikong pagkakamali ito ng Israel. ang mundo ay naghihintay pa. Habang ang buong mundo ay naghihintay sa susunod na round ng negosasyon na nakatakda sa Hunyo 2 sa kabisera ng US. Patuloy na pinalalawak ng Israel ang kanilang sona ng okupasyon sa sistematikong paraan. Winawasak ang buong mga pamayanan bilang bahagi ng kanilang taktika ng scorched earth. Ang problema ay ang Hezbollah. Pangalanan mo sila. Hindi nagising ang Israel isang umaga at nagpasya na pumasok sa Lebanon dahil gusto lang namin. Ayaw namin ang paglala ng sitwasyon. Wala kaming layunin sa teritoryo ng Lebanon. Hindi gusto ng Israel ang alitan sa Lebanese. Ang problema ay ang Hezbollah. Hindi binanggit ng huling tatlong nagsalita rito ang Hezbollah. Ang embahador ng Pakistan ginang panggulo at ang embahador ng Lebanon. Parang wala talagang makapagsabi ng pangalan nito. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan naming pumasok sa Lebanon. Hezbollah ang problema. Pangalanan mo sila. Kasabay nito natutunan ng I-24 News English na maaring mapalitan na agad ang UNIFIL, ang puwersa ng UN Peacekeeping sa Timog Lebanon. Batay sa liham na nakuha ng I-24 News English na ipinadala sa Security Council. Iminaukahi ni UN Kalihim General Antonio Guterres sa UN Security Council na magtatag ng bagong puwersa kapalit ng UNIFIL na may 7,500 peacekeepers na nakadeploy sa Blue Line sa hangganan ng Lebanon at Israel mula 1,978. Noong nakaraang taon dahil sa presyon ng US, nagdesisyon ang Security Council na tapusin ang UNIFIL sa 2026. Nag-aalok ang panukala ng alternatibong paraan sa pamamagitan ng bagong misyon sa ibang balangkas. Sa liham, inilahad ng Kalihim General ng UN ang 3 alternatibo para sa bagong puwersya. Saklaw nito mula sa komprehensibong puwersa magsasagawa ng patrol at pipigil sa paglala, hanggang sa limitadong opsyong tutok sa pagmamasid at pag-uulat. Kasama natin ngayon si Hussein Abdul Hussein, Research Fellow sa Foundation for Defense of Democracies. Ayon sa mga ulat, may usapan tungkol sa pagpapalit ng UN Peacekeeping Force sa Lebanon. Ang tanong ko, bakit muling sinusuri ang UNIFIL ngayon? Ano ang pangunahing kritisismo sa kanilang trabaho sa hangganan ng Israel at Lebanon? Ang maraming mukhahi ng kalihim general ng UN. Isa rito ang UNIFIL o katulad dito na nag-uulat ng paglabag sa magkabilang panig ng hangganan dapat itatalaga doon. Ngayon, ang UNIFIL ay naroon na mula pa noong 1,978 at ang mga resulta ay hindi kasing ganda ng gusto natin. Kung gaya ng sinabi ng Kalihim General, dapat ay may mas komprehensibong puwersa, isang puwersang talagang makakahuli at makakadisarma sa mga terorista ng Hezbollah sa hangganan.
Sa tingin ko, kahit na mukhang magandang ideyang ito, hindi ito gumagana dahil ang ganitong mga aktibidad ay nangangailangan ng intelihensya. Hindi pwedeng maglagay lang ng sundalo at hintaying lumitaw ang armado ng Hezbollah bago sila habulin. Sa tingin ko, gumagana lang ang International Peacekeeping Force kapag may depopulated at demilitarized na zona gaya ng sa pagitan ng Syria at Israel o ng dalawang Korea. Kung may UN na paikot-ikot lang sa gitna ng mga lokal, sa tingin ko, hindi ito gumana nun at hindi rin gagana sa hinaharap. Kung magkakaroon ng bagong international na mekanismo na papalit sa UNIFIL, ano kaya ang kailangang gawin nito ng iba para mapigilan ng Hezbollah na muling magtayo ng kanilang puwersang militar sa Timog Lebanon? Sa tingin ko, nilika ang UNIFIL sa resolusyon ng UN Security Council. Kaya, anumang puwersa na tulad nito ay kailangan din ng ganitong resolusyon. Hindi ako sigurado kung kaya ito. Hindi ako sigurado kung papayag ang Washington dahil, alam mo, tayo ang dahilan kung bakit nawala ang unang UNIFIL. Kaya parang walang saysay sa atin na buhayin o lumika ng panibagong UNIFIL sa ibang pangalan. Ang anumang international na puwersa ay kailangang may maraming impormasyong paniktik sa mismong lugar at dapat handang mawala ng tao, gaya ng sinabi ko. Hindi ako sigurado kung ang mga bansang lagi nagpapadala ng tropa ay nagpapadala ng iniisip na uupo lang at magmamasid. Meron bang alinman sa mga bansang ito, sabihin na nating Espanya o Pransya o Italia, alam mo, o Ireland, ito ang mga bumubuo ng kasalukuyang UNIFIL. Handa ba silang magsimula o makipagbakbakan sa Hezbollah at maaring mawalan ng ilan sa kanilang mga sundalo? Hindi ko iniisip na mangyayari yon. Sa tingin ko, pantasya lang ito. Sa puntong ito, parang katang-isip na may puwersang kayang gawin ang matagal nang dapat ginagawa ng hukbong sandatahan ng Lebanon. Na ito rin ang nagdadala sa akin sa mga kasalukuyang pag-uusap ng Lebanon at Israel. Lalo na kung isasaalam-alang ang mga ulat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Trump at Netanyahu, isang matinding palitan sa telepono noong Lunes tungkol sa aksyon ng Israel sa Lebanon bilang tugon sa pagpapaputok ng Hezbollah papuntang Israel. Ano sa tingin mo ang maaring magbago sa mga negosasyon na yon, kung meron man? Para sa akin, maliit lang ang aberyang nangyari kahapon. May tao sa Washington at Beirut na nagbukas ng ikatlong posibleng lihim na channel na lumalampas sa umiiral na channel ni Pangulong Aoun at punong Ministro Salam. May kumausap kay Speaker Nabiberi bilang tagapagsalita ng Hezbollah at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na humantong sa mungkahing ganap na tigil putukan na hindi naman sinang-ayunan ng Israel. Pagkakaintindihan lang ito, isa lang itong aberya. Sana ngayon ay magpatuloy na sila mula sa paghinto nila. Palagay ko lahat ay nagkakaisa sa layuning tanggalan ng armas ang Hezbollah. May 3 resolusyon ang gabinete ng Lebanon na naguutos na tanggalin ang armas at buwagin ang Hezbollah. Sa palagay ko, layunin ng mga pag-uusap na tulungan ang pamahalaan at sandatahang lakas ng Lebanon ipatupad ang sarili nilang resolusyon at resolusyon 1,700 at isa ng Konseho ng Seguridad ng UN. Salamat Hussein sa pagsama sa amin at sa iyong interesanteng pananaw. Salamat.